Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, purihin at pasalamatan natin ang Diyos sa umagang ito. Sama natin sa ating banal na misa ang mga tao na napangako nating ipagdasal. Ang mga nangangailangan ng panalangin, lalo tigit ang mga may karamdaman. Ang mga dumaranas na matinding suliranin sa buhay. Ang mga yumao na. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna nating pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu at kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga minamahal, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi sa dyablo, makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya ay maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi natatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ay ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin
naiiral na parati. Pati ang hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ay humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod. Panginoon ko't kanlungan, o ikaw nakakublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga tao. Nagulat ang mga tao na makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karabihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki, sapagkat siya ay inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya ay inilulugmok. Bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin at siya ay naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapanghisay nito ang bata. Ano pa, napalugmok ito sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. "Kailan pa siya inaalihan ng masamang espiritu?" tanong ni Jesus sa Ama. "Mula pa po sa kaniyang pagkabata," tugon niya. "Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami." Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, Nananalig po ako. Tulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang." Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, "Ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya." Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapanghisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, "Patay na." Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon, at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Bakit po hindi namin napalayas ang espiritu?" Sumagot si Jesus, "Ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan
ng panalangin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Meron pong kwento tungkol sa tatlong magkakaibigang lalaki, pero magkakaiba ang kanilang relihiyon, isang Buddhist, isang Muslim at isang Kristiyano. Sila'y nagpapayabangan sa kanilang sarili at gusto nilang malaman sa isa't isa kung sino sa kanila ang may pinakamalakas na relasyon sa kanilang Panginoon. Siyempre, ang Buddhist ay sumasampalataya sa Buddha. Ang Muslim ay sumasampalataya kay Allah. At itong Kristiyano, sumasampalataya kay Kristo. Nagpapayabangan sila kung sino sa kanilang malakas sa kanilang Panginoon. Kaya't sila'y pumunta sa isang mataas na lugar, 30 palapag na gusali. Sila'y tatalon doon. At kung sino yung mabuhay, habang binabanggit nila yung pangalan ng kanilang Panginoon, iyon ang may malakas. Ibig sabihin, may malalim na relasyon sa kanilang Panginoon. Tutugunin ang kanilang panalangin para hindi sila mamatay. Ang una pong tumalon ay yung Buddhist. Pag talon niya dun sa building 30th floor, isinigaw niya yung pangalan ng kanyang Panginoon. Buddha, 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 Buddha. Bag! Buhay po yung Buddhist. Malakas siya sa kanyang Panginoon. Pangalawang tumalon yung Muslim. Ala, 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 ala. Bag! Buhay po yung Muslim. Malakas siya sa kay Allah. Ito pong Kristiyano, medyo kinakabahan. Pagtalon niya, sabi niya, Kristo, Kristo, Kristo. Nung ika-10th floor na, medyo lakas nung kaba niya. Nagbago siya. Sabi niya, Buddha, 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 Buddha. Nung malapit ng malaglag, mas kinabahan siya. Ginamit na niya, ala, 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 ala. Bag. Patay yung Kristiyano. Ang dami niyang tinawag. Tinawag na rin si Buddha at saka si Allah. Alam niyo po, mga kapatid, ang punto lang po ng kwento ay, nasa ang iyong katapatan? Nasa ang iyong pananalig sa iyong Panginoon? Nasa ang ating pananalig sa ating Panginoon? Sa Ebanghelyo, malinaw na ang mga alagad ay nagtatanong kay Jesus, bakit po namin hindi napalayas yung masamang espiritu? Hindi sa dahil wala silang pananalig. Meron naman silang pananalig kay Jesus. Pero nakalimutan nila na manalagin. Nakalimutan nila na sila'y magdasal. Tumawag kay Jesus, humingi ng tulong sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, kung minsan ganito po ang tayo sa ating buhay, no? Kapag nasa kaalwanan tayo, kapag wala tayong problema, kapag tila baga hindi natin kailangan ng Diyos, ay nawawala yung ating katapatan sa Kanya. Nalilimutan natin ang Diyos. Kapag kaya nating gawin ang isang bagay, at umaasa na lamang tayo sa sarili nating lakas at talino, yun yung nakakatakot. Sapagkat we do not acknowledge the presence of Christ in our life. Kaya nga po, palaging pinapaalala ni Jesus. Sa bandang huli, sinabi niya, bakit po hindi namin napalayas ang Espiritu? Ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi napapalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin. Ano po ba yung panalangin? Ang panalangin ay yung relasyon natin sa Kanya. Yung relasyon natin sa Diyos. Kaya nga't ito'y nagbibigay sa atin ng palaala na sa araw-araw ng ating buhay, huwag tayong magsasawa na tumawag sa Diyos. Huwag tayong titigil na manalangin. Kahit sa panahong okay tayo, kahit sa panahong wala tayong problema, kahit sa panahong
tila baga, hindi natin kailangan ng Diyos, pero doon sa panahong iyon, mas kailangan nating manalangin at makipag-ugnayan sa Kanya. Mga kapatid, ang buhay natin bilang isang Kristiyano ay buhay na laging nakakonekta kay Kristo. Laging nakasandig sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, every day, every gising, palagi tayong manalangin. Palagi nating iugnay ang ating sarili sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Ang Diyos ang may hawak ng ating mga pang-araw-araw na buhay. Sa Kanya, palagi tayong sasamahan, palagi tayong tutulungan, palagi tayong gagabayan. Kaya nga, huwag sana tayong lalayo sa ating Panginoong Hesus. Huwag nating kakalimutan ang ating Panginoong Hesus. Nasusukat ang ating pananampalataya hindi lamang sa panahon ng pagsubok ng problema, kundi sa araw-araw ng ating buhay na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos sa Kanyang mapagpalang mga gawa. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ng kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga pinuno ng daigdig naway isulong ang kabutihan sa kanilang mga gobyerno at maging masigasig sa pagwawaksi ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Tayong lahat naway hindi manghinawa sa ating buhay, panalangin upang hindi maghari ang masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa bawat uri ng karamdamang pangkaluluwa at pangkatawan naway lumaya mula sa kanilang mahirap at malungkot na kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga tapat na yumao naway magkaroon ng kasiyahan sa masikat na liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa kasamaan. Hayaan mo ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakanabangan at buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran, hinihiling naming nawa mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Ang hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pilagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Mel Rey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gidi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Fernando aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Dihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat siya'y nagmumula ang kari at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod na po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan na aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tinatawagan po dito sa unahan na may kaarawan, anniversary ng kasal, pupunta na ibang bansa at kukuha ng pagsusulit. Kasabay na rin po ang mga may religious articles na pabibindisyonan. Salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagbumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng mahalagang okasyon sa kanilang buhay. May mga natatanging panalangin. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Gayun din naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapang ito sa pananalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at kabutihan at paghahangad ng buhay sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin sila. Salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.